Pagkaing pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Narito ang ating pagkaing pang-spiritual sa araw na ito ng Biyernes, 11 ng buwan ng Hulyo, kafiyasahan ni Saint Benedict, isang abot o abad kung tawagin sa Espanyol, kakambal ni Saint Scholastica. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa 10 kabanata ng Ebanghelyo sa ngayon kay San Mateo, talata 16 hanggang 23. Tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat kayo dadakpin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa pagsunod ninyo sa akin, upang magpatutuo sa kanila at sa mga hintil. Kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin at kung paano kayo magsasalita, sapagkat ipagkakalob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayun din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tandaan ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating na ang anak ng tao. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkaing pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. 10 minuto bago po mag-alas 9 ng gabi at sa bahaging ito ng ating palatuntunan, habang yung iba ho sa inyo ay bumibiyahe sa ganitong napaka-traffic na gabi. Gabi na nga ma-traffic pa. Can you imagine yung kalagayan ng ating mga anak, ng ating mga apo, yung mga kabataan na mga nag-aaral sa elementarya na hinuhubog pa natin ang kaisipan, tinuturuan natin ng good moral GMRC, di ba? Tinuturuan natin ng moral values. Ang unang eskwelahan daw po ay ang mga tahanan natin. Pero paano kung wala ang teacher? Di ba? Na ang mga bata nasa bahay na. Kaya ang mga bata nalilibang kasi walang nagga-guide, nalilibang maglaro ng kanilang mga gadgets. Kung ano-anong pinapanood ng walang supervision ng magulang, hindi naman ho natin masisi ang magulang dahil ang mga magulang aalis sa opisina sa mga tanggapan nila ng alas 5 ng hapon, dadaan sa EDSA, mata-traffic sa EDSA, uuwi lang sa Quezon City galing sa Makati. Pagdating sa Quezon City, alas 9 na ng gabi. Sa hirap sumakay, makasakay ka man, mata-traffic ka naman. So alas 9 ng gabi, darating sa bahay yan. Maswerte kung may pagkain pa sila o baka naman magluluto pa. By that time, ang mga anak nila tulog na at hindi na ho nakakausap. So,
nakaka-apekto po yan sa ating pamilya. Isipin natin, no? Kaya pag meron tayong panahon, meron tayong time, siguruhin po natin to spend some quality time with our children. Now, isa yan sa mga aral sa buhay na ating natututunan. Narito pa sa ating episode ngayong gabi, sa ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ito po ay hango sa programang Face-to-Face Harapan na mapapanood sa TV5 Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa panguna po ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Kasama rin po sa programang yan ang harapang tagapayo si Attorney Lorna Capunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banaag and Dr. Love po ng 105.9 True FM at True TV. Kung nais po ninyo na magkomento at magpadala ng inyong opinyon o mensahe, padala lamang po sa ating live stream o sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Pwede rin po kayong magpadala ng inyong mensahe o tumawag sa atin sa 8689-3289 at 8689-3290. Kung meron po kayong problema, yung liham kasaysayan, pwede ho ninyong itawag yan dyan. Hanapin niyo lamang po si Jake Bacod o si Mike Santillan para maturuan kayo para paano nyo ipadadala ang inyong liham kasaysayan sa atin. No? Panoorin po natin ang ating fresh episode na pinamagatang Please Accept ng Walang Esep-Esep. Narito. Ang balat niya lang daw ang may mga sugat pero ngayon ay tumagos na rin sa kanyang puso dahil sa pandidiri daw sa kanya. Naku, ano ba naman yon? Lian, humarap ka nga. Hello, Lian. Ayan, okay. So, nakikita natin talagang meron kang sakit sa balat. Psoriasis po. Psoriasis daw yan. Ano yan mula pagkabata mo? 3 months na po na nakita kong may psoriasis na ako. 3 buwan pa lang yan? Opo. Biglaan? Opo. Totoo ba? Pwede pala yun? Kaya nga po yun nga rin po yung Akala ko Kinagulat ang eh. psoriasis from birth. From birth. Pero hindi. Nung bata ka, wala ka niyan. Wala po. Totoo. Anong sabi ng dermatologist sa'yo? Sa ano daw po nakukuha, baka sa stress. Stress. Ano naman ang kinaka-stress mo, dear? Sa ano po, yung minsan walang makain, pag ganun. Wala kang trabaho. Wala po, sa bahay Ilang lang. taong ka na? 18 po. 18. Nag-aaral ka pa. Hindi na po, nag-aalaga po ko ng anak ko. Nag-aalaga ng anak. Nakakahawa ba daw ang psoriasis? Hindi naman daw po. Kaya yung anak mo, okay. Okay lang. Ilang taon na yung anak mo? 1 taon na po. 1 year old. Okay. Ito ngayon, si Lian ay nakikitira. Tama Opo, ba? nakikitira po. Nakikitira sa tiyahin mo. O, kwento mo na ngayon yung tiyahin mo. Ano po kasi, sobra na po yung grabe na yung panlalait niya sa akin. Bakit? Sinasabihan niya may ketong, malas. Oh. Nagagalit Pero si Kay. sinabi ko naman na psoriasis lang, na hindi nakakahawa. Hindi niya po maintindihan, hindi ko po alam kung bakit. Okay. Ano ba ang psoriasis? Ang sabi nila, tama ba itong paliwanag na ito? Yung balat daw ng may psoriasis, nagpapalit every 7 days. Tama. Tama yon. Yes. Kung ang ordinaryong taon tulad natin, gaano katagal bago nagpapalit? Weeks. Actually, usually 5 to 6 weeks pa, parang a month after. Kaya talaga, di ba, pag sinasabi dry skin, makikita nyo, konti lang yung pagbabalat. Pero sa kanila kasi, constant. So, every 6 to 7 days, nagpapalit talaga siya. Kaya, yung iba, mas nakikita nyo na parang natatalap siya. Pero basically, when you say psoriasis, it's an autoimmune skin problem. And yung iba, genetically predisposed siya. So, pwedeng namana siya, recessive gene siya, or kaya naman, yung sinasabi nga niya na stress-related. And usually, pag stress-related, alam nyo, mas makati yun. Yung pakiramdam mo, yung discomfort na nararamdaman, hindi maganda. Tsaka kapag naaarawan, yan ba'y mahapdi? Opo. Oh, yeah. Totoo hirap. yan. Oo, kasi ano siya parang sugat. No, parang sugat. So, ang tanong, bakit nang-aapi yung tiyahin mo? Hindi mo alam. Hindi po eh. So, ano yung pinakagrabing nagawa niya sa'yo?
Naitulak niya ako sa hagdan, lasing na lasing. Teka lang, relax mo lang. Nasaan na ba yung tsahin na nanggigigil ako? Nagpapaliwanag lang, nagpapaliwanag. So, teka muna. Natatalo mo daw yung tiyahin mo sa sugal kaya galit siya sa'yo? Opo. Siguro panay lagi talo, kaya sa akin binubuntong lahat ng galit. Nagsusugal pa? Ha? Ay, naku naman. Kasi iniisip nga namin lagyan siya ng scarf. Pero kailangan kasi makita talaga natin ang kondisyon niya, di ba? Para malaman natin kung ano ba talaga ang sinasabi nung kanyang tiyahin na nakakadiri. O, eto na. Eto na, ha? So, kung yan ang panig mo, pakinggan naman natin dahil ang lahat ng bagay may dahilan. Alamin natin ang dahilan ng iyong tiyahin. Ang evil stepmother daw sa mala Cinderella fairy tale na kwento ni Lian. Ang bersyon naman niya, ang pakinggan natin, yung tiyahin. Bibe, humarap ka na! Stupid! Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Totoo bang tinulak mo si Lian sa hagdan? Opo, totoo yun. Pero alamin muna yung dahilan. O bakit? Lasing po ako noon, hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya. Makita ko sa kanila. Nakalimutan mo na. Lasing Makita ko ka sa kasi. kanila. Aanuhin ko lang yung apo ko. Daruting ko lang. Tinasiko ko siyang ganun. Hindi ko po sinasadya na may tulak siya. Sinasadya mo yung kasi may galit ka sa akin. Lasing ako, be. Lasing ka Lasing nun. daw. Lasing. Ilan ang anak mo? 7 po. Pito Konti lang lang, naman. Nagpatali ka na ba, Day? Hindi pa po. Ano ba? Ano bang hinihintay mo? Ano po ako, injectable na yun. Okay. Oo, wag mo nang dagdagan, ha? Mahirap ang buhay. Okay, ikaw rin. So, totoo ba na napipikon ka kay Lian dahil parati kang natatalo sa sugal? Hindi po. Nagkakataon lang po yun kasi pagka nagka-scatter po ako, pagbaba ko, talo nga po ako po. Pagbaba ko, ang daming kalat doon sa may namin, daanan pati CR. Pati ako Hindi napapatingin totoo yan. dito, parang dito yung kalat ha. Totoo yan. Lababo namin po kasi isa lang yung CR namin lababo. Kanya-kanya lang po kami ng parang kwarto. Kaya nga, anong sinasabi mo? Burara siya? Opo, totoo naman. Oo. Burara, porket walang jurabak sa bahay, porket nakakalat yung mga damit sa gilid. Gawan mo ng Hindi naman paraan nakakalat. yan. Paano nga magagawa? Nanay ka na, gawan mo ng paraan. Ako nga, 7 ang anak ko eh. Alam Huwag mo, mo ko ikumpara sa'yo. Nasa madali iya. lang yan. Kumuha ka lang ng kahon. Lahat Ako ng nga maduming damit karton, doon. pagka Hindi wala ako karton. nakalagay sa mga Oo. sa mga timba, tapos Oo. karton. Oo. Bakit mo ba siya pinag-iinitan talaga? Burara siya, ma'am. Burara? Tamad pa. Oo. Sa sarili niyang katawan, kaya nagkakaganyan yan eh. Pero hindi naman ibig sabihin nun, lalaitin mo na yung itsura niya. Kaya nga. Burara, ililigo na lang, dami-daming tubig Uy, sa bahay. naliligo ako, tita. Isipin mo naliligo ilan sila ako. sa bahay, parang 17 kasama yung lolo, tas maraming batang maliliit. Kailangan malinis yung Yan. kapaligiran, dapat Kaya naunawaan mo malinis saan siya naman po. nanggagaling. Alam mo, tama yan, tama yan. Alam mo, lilipat ako dito. Lilipat ako dito kasi... Lilipat ako dito kasi ang ganda-ganda mo, ate. Nakarasos yung anak ko Yun ang dahil dahilan sa'yo, ko, ang ganda kasi mo, te. makalat kami. Kwento mo lang Teka muna yan. sandali. O, lumipat na si Kay, ha? Dahil napapatunayan natin na burara daw si Lian. 7 yung anak, madami. 7 yung anak, plus yung kanya. So medyo mahirap nga. Tsaka ang ganda ni ate. Kaya nandyan ka. Sabay kain ng kropek. Okay. So, teka muna, Bibe. Okay, sabihin na natin siya ay burara. Di pa natin alam kung totoo, ha? Kasi he said, she said. Ikaw naman mapanlait. Parehong mali. Dahil, no? totoo. Parang mali. Parang parehong mali. Para maano siya, matuto siya sa buhay niya. Matuto? Talaga? Bakit Isa na nga kinukumpara lang mo ako anak sa'yo? mo. Ilang taong ka na? Ilang taong pa lang ako? Ay. Saka bago pa lang ako sa pagiging nanay. Ayan na nga, tinuturuan Alam mo kita, yan. parang baliwala lang sa'yo. Tinuturuan. Alam mo, simple lang yan. Kung hindi kayo magkasundo, alis ka sa bahay niya. Oh, ganun na lang. Hindi, lolo naman po nung asawa ko yung Anak ako, nagpatira Bi, sa anak amin. ako. Apo lang Anak kayo, lang Bi. siya. Pero alam mo, kung may pakisamahan naman, pwede. Pwede po. Nakikisama naman po ako eh. Minsan nga Parang po ano ako, po yan, parang... Halos ako na nga po martilyo. nag-aalaga Parang pa ako sa po anak yan, niya. kailangan pampukpukin. Naku, Walang kusang palo. Wala. Wala. Alam nyo, mahirap ang kalagayan ng mga may psoriasis dito sa Pilipinas. Halimbawa, mag-a-apply sa'yo, Dr. Love, mag-a-apply sa'yo
So sa bahay, kunwari, kasambahay, okay sa'yo kahit may psoriasis? Ang totoo niyan talaga, magdadalawang isip yung employer. Magdadalawang isip yung employer. Oo, kasi over half, 51% ng mga tinanong na may psoriasis, hindi tinatanggap. O biro mo yon, kalahati. Ikaw ba sumubok kang mag-apply ng trabaho? Hindi pa po sa ngayon. ma'am. Hindi kasi pa. sa akin po dumidede yung anak ko eh. Ayun, okay. So, talagang kawawa sila. But worldwide worldwide, sa buong mundo, marami ang may psoriasis. Hindi yan ketong, malabo yung ketong. Ano nga ba talaga ang mga katotohanan sa likod ng sakit na ito? Okay, mamaya-maya po meron tayong eksperto na panauhin. Samantala, kampihan na Impacta. Sakit. Sobra naman yun. Yan naman ang laging tawag sa kanya ng primera laiterang si Bibe daw. Dahil sa kanyang itsura, ang kakampi ni Lian, Bebeng, humarap ka na. Ay, Ilang buwan na yan? 7 months po. 7 months. Wow, dahan-dahan. Una, Hindi po, pang-apat. pang-apat. O, palay-gate ka na, ha? Hindi po daw po pwede. Ay, bakit? Bata pa po. Ba't ilang taon ka na? 29. 29? Yun nga po, Mag-family planning ka na. bawal po kasi nga may ano po. Goiter? Opo. May goiter ka, kayo mata mo, medyo lumuwa po. Ang daming sakit ng mga tao sa mundo, ano? O sige, tutulong tayo dyan mamaya. Kanya-kanya tayong mga pasanin sa buhay. Okay, so, Tuesday, Ayun na take nga it po. away. Kinakabahan ako kasi pagpasok category ngayon, meron ngang sinapupunan, Bebeng, okay ka lang ba? Tuwing kailan nangyayari ba itong sinasabi mong ginagawa ni Ate Bibe? Ano eksakto ang ginagawa niya sa'yo? Sabihan niya po kung impacta, tapos malaki daw yung mata. Magkampihan pa kayo, Be. Daw po kami magsama kasi daw pares daw po kami mga salot sa mundo. Dito naman, anong nasaksihan mo sa ginagawa sa kanya? Yun nga po, lagi siyang nilalait. Tapos, pagdating sa masasakit na salita. So, umaawat ka rin pag nag-aaway. Ano, parang sa akin kasi bawal din. Minsan kukuhanin niya physical anak ko, kaya anak mo mag-ano ka dyan, pag nanalo ka. Wala to. Uy, wala ko. Papalakas, parang Alagain ganon. ako, tita. Bakit kailangan ko alagaan yung anak mo? Alagain ko na nga yung maliit ko eh. Alagaan ko pa yung mga anak mo. ko, Siyempre, puro- papabantay mo sa akin. alam mo ate, sa totoo lang, Dahil nakikinabang sobrang ka. kalaitera, malaking mata, alam mo may goiter, tapos alam mo may psoriasis, bimbo impacta, dito na ako sa kabila. Puti! 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 Palipat. Eto naman, ha? Kung meron kakampi si Lian, si Bebeng, meron din kakampi si Bibe. Okay. Bebe ba? Bibe? Bibe Okay. Kung ang ibang bahay may pesteng, ipis, daga at lamok, si Lian naman may uod friends. Uod. Dahil sa sobrang dumi ng bahay daw, ayan ang walang katamis-tamis na sinabi ng kakampi ni Bibe. Sweet! Harap ka na, sweet! Sweet na sweet. Na sweet. Nakikiligo sa bahay. Buntis yan. Ano namang ano connect mo sa nakikiligo. Kumampi ka pa dyan. Kaya, naku. Kaano-ano niyo po si Ate Bibe? Pinsan. So, lagi niyo nasasaksihan yung away nila. Totoo po ba na burarato si Ate Lian? Hindi po totoo yan. Ano naman yung inuuod yung bahay niyo nila? Halimbawa, yung mga pinagkainan kasi nila, iniiwanan lang nila doon sa may gilid ng higaan nila. Tapos si Totoo Bibe, yan. pag nag-uugas ng plato kasi si Bibe sa kanila, Inuugasan ko agad yan. Bakit siya doon? Inuugasan ko Hindi yan. yung plato nila. Ay, inuugasan ko po yung plato. Yun, pagkatingin Ako rin siya, kailangan ko pa yung ugas. Okay. Eh sa katawan naman, maalaga ba sila sa katawan? Si Ate Lian, malinis ba siya sa katawan? Nakikita naman, di ba? Baka... Grabe naman yan. Sakit nga, di ba? Sakit eh. Sakit nga yun eh. Bakit yun na ano? ba yan? Ikaw lang nakarinig doon sa doktor.
Hindi naman siguro ibig sabihin na meron siyang psoriasis, ganyan ang itsura niya. Siya'y baboy na sa katawan. Hindi, ano? ibig sabihin. Dahil ano yan hindi, eh. Hindi pa yata kami sigurado kung psoriasis ba talaga yan. O dahil lang madumi talaga yung paligid niya. Pinaliwanag ko na sa inyo. Pinaliwanag mo lang. Kasi ikaw lang naman inyo. mag-isa nagpa-check up dun eh. Ate, Nakita huwag ba kayong matakot kung nakakawa ba to. Okay, sa ating mesa ng ebidensya, Ryle, meron tayong reseta ng doktor. Isang eksperto na ang tumingin sa kanya. At ang kanyang sakit talaga ay psoriasis kasi merong hydrocortisone, merong, so alam natin talaga may sakit siya sa balat. Pero ang tanong natin kay Dr. Albert Adrales ng Philippine Dermatological Society. Dr. Albert, ano ba, dala ba ng dumi sa paligid ang psoriasis? Sabi ko naman, kumasabi ka naman dumi sa pagkakas. Madam, dahan-dahan lang naman sa mga Sorry, chika. wala akong pinaparinigan. Ganon. Sige. Okay, Doc. Ayan. So basically po, ang psoriasis po kasi ma'am ay nakukuha po sa isang genetic na problema which is coming from parang genetic line o namamana and due to stress. Pero pagdating sa mga bagay na pag-aamoy o yung parang mabaho, never ako sa ilang years sa aking practice po na nakaranas po o naka-experience po na may amoy po unless po may infection, bacteria, ganyan po. Pero hindi po ito nakukuha po sa mga purina sa mga paligid. Sa paligid, hindi. This is blood, it's genetic. Genetic. Nakukuha po sa stress po. Pero, may gamot pa ba to? Pwede ka pa bang magamot sa psoriasis? Definitely po, may gamot po tayo dyan. Marami na po na naghihilom dito. Pero ang gamot po talaga ay iwas stress at araw po. Actually, ang araw po ay isang mabisang tool o solusyon para po gumaling ang psoriasis. Thank you, Dr. Albert. Dr. Love, sa pagkakataong ang tao minsan, bakit nga ba binibigyan ng ganitong klase ng pagsubok ang ibang mga tao? Siyempre napapatanong ka, bakit ako? Bakit ako pa? Ba't ako ang may sakit? Ganon. Anong sagot doon? Alam mo, Ate Kuring, I would like to believe kilala tayo ng Diyos. Alam ng Diyos ang weaknesses natin. Hindi na kinakailangan subukan pa tayo ng Diyos, no? Kadalasan ang problema ng suffering ng ibang tao ay dahilan din sa atin, no? Huwag nating sisihin ng Diyos. Kasi kung pag-aaralan natin, kung may timeline, makikita mo, sa tao din ang gagaling yung pananakit ng damdamin. At nakikita ko rito, Ate Kuring, yung kawalan ng compassion. Sa Book of Matthew, tinatalakay dyan yung pag-iingat natin na humatol sa kapwa. No? Pero ang hinahanap ng Biblia sa atin, yung matuto tayong humarap sa salamin at makita natin yung kahinaan din natin. Kung titingnan natin si Lian, kung totoo nga na siya ay masyadong irresponsable, burara sa bahay, that's because she's only 18 years old. Ikaw naman, Bibi, ang nakatatanda, siguro mas maganda at mas magiging mapayapa ang bahay niyo kung mayroon kang compassion. No? Sa halip na maghanap ka ng puro kapangitan ang hahanapin mo, maghapon yan puro pangit ang makikita mo. But look at yourself in the mirror. Tingnan mo at makikita mo rin yung kapangitan mo. Maraming salamat, Ate Kuring. Okay, thank you. Salamat po. Alas 9:21 ng gabi, tunghayin natin ngayon ang reaksyon ng ating mga doctor lovers sa inyong napanood. Masyado namang mapanglait yung tiyahin, Sabi ni Len Caronan, burara naman kasi si Lian. Baka nilait lang ng tiyahin dahil sa galit sa kanya kasi nga burara. What do you expect ni si 8 anyos? 18 years old na lumaki sa squatters area. Anong maaasahan nyo? Di ba? Baka busy din yung mga magulang sa pagpapalaki sa kanila o paghahanap buhay at hindi naturuan kung paano ang role ng isang babae sa bahay. Di ba? 18 years old, may anak na di ibig sabihin at 17 or 16 most likely nalaglag ng panty. Asa na magulang? Di ba? Jenny Magno, pwedeng may kasalanan si Lian pero wag naman sanang idamay ang medical condition niya. Yun. Obviously, yung tiyahin ni Lian hindi alam kung ano ang psoriasis. Ayaw yung tanggapin kung ano yung psoriasis. Di ba?
Anong makukuha mo? Paano mo pipigain ang basahang tuyo? Sige nga, subukan mong pigain yung basahang tuyo. Tingnan mo kung may lalabas na tubig dyan. Maria Carmina, yun ngayon ko lang nalaman na hindi pala nakakahawa yung psoriasis. Kaya tayo, wag magpapastress sa buhay. Diyos ko, life is too short. Hindi ba, Dr. Love? Oo nga. Kaya ako, pag ako'y naiinis na, humihinga ako ng malalim at kumakanta na lang ako. O naghahanap na makakain para hindi ma-stress. Naku, teka, babatiin ko yung kaibigan ko, si O'Neil Real. O'Neil Real, yung operations manager nung kumpanya na siyang Infinite Motors na nag-asikaso ng aking PMS, ng aking kariton. Maraming salamat sa iyo, kaibigan, ha? Thank you. Napakabilis ng kanilang mga technician. Thank you so much, O'Neil Real. Tina Cayetano, pare-pareho silang may pagkakamali. Maging responsable at maging considerate lamang talaga tayo para maayos ang samahan sa isang bahay. Sa itsura niya, hindi na maganda magsama sila. Oo, hindi maganda. Eunice Pepito, parang ang hirap tumira sa kanila. Parang palaging nagpaparinigan, dabog ng dabog, etc. Ang bigat, parang ako yung na-stress sa inyo. Pag ganyan ho talagang kasama mo sa bahay, mas mabuti pa lumipat ka na kahit isang maliit na barong-barong basta ikaw lang ang nakatira doon kesa nakikisama ka sa isang taong ayaw sa'yo. Ang taong ayaw sa'yo, walang gagawin yan kung hindi maghanap ng ipipinta sa'yo. Stress yan, stress. Papatayin ka niyan sa stress. Analinda Cortez, may the Lord bless you, Lian. Gagaling ka rin by God's grace. O siya, sige. Tingnan natin yung mga nagpadala ng mensahe. Batiin natin dahil nanonood daw ngayon ang birthday celebrator na si Andrea Enomoto. Happy birthday! Happy birthday, Andrea Enomoto ng Tokyo, Japan. Ano kaya ang handa ng mga Hapon pagka nagba-birthday sila? Rechon. Di ba? Rechon. Niraga karne. Meron silang rechon. Maria Erica Yeklo Pena ng San Pedro, Laguna, magandang gabi at happy listening to you. Samantalang nanginginain po ng pandesal na mainit at saka ng sardinas habang umuulan-ulan. Kasama niya at kaagaw niya sa sardinas si Riza Templadong parang kape. Buhat naman sa Gloucestershire, UK, si Garcia Vincent, buwabati na magandang gabi and happy birthday to my wife, Sil Jane Marie Becerra. Tomorrow, July 12, ang kanyang birthday. Happy birthday po, Ma'am Sil. Si Sherry. Happy birthday! Tama yung birthday, no? Kain na kain, ha? Si Sherry Picho ng Seattle, Washington. Engineer Mercy Santos and Elsie Flores ng Pasig City. Julieta Sugitan, Lilian Palaligan Buen ng Parañaque City. Magandang gabi sa inyo. Angelita Banataw na ngayon po ay nakataas ang isang paa samantalang nanginginain ng balot at penoy sa Pateros. Carmelita Lina Neira na ngayon ay nasa Hong Kong at nagluluto po ng Hainanese chicken. Sarap, ano? Evelyn Fortunado ng Real Quezon. Magandang gabi sa inyo. Parang gusto kong pumunta dyan sa gawin ng Quezon na yan para bumili ng longganisang lukban. Nakabili ako niyan dito sa may Pililya. Longganisang lukban. Ako, ang sarap. Parang gusto ko bumalik at maghanap ng longganisang lukban. Nabili ko lang sa tabing karsada. Alright, sino pa? Elvira Cabahog, Cipriano Paragas, Dr. Love, good evening po. Nakikinig po ako sa Facebook stream. Shout out kay June Paragas, Catriona Faye Paragas, Susan Florendo, personahe from Barangay Sangkahan, Carigara,
Leyte. Ay mga waray-waray yan sa Leyte. At siyempre si Edwin Romero. Good evening, Brother June. Happy Blessed Friday. Happy weekend watching live via Facebook here in the City of Angels in Los Angeles, California. All right. Babalik ko tayo. Oras natin, alas 9:28 ng gabi. Alas 9:38 ng gabi at ating pong tunghayan ngayon. Nakikinig pala si O'Neil. Maraming salamat sa iyo, Sir O'Neil Rial ng Infinite Motors. Salamat ng marami. Pinagtitiwalaan po natin yan kasi sa ating sasakyan. Thank you so much. Narito ang liham kasaysayan na padala sa ating palatuntunan ni Jennifer ng Binyan, Laguna. Dear Dr. Love, ilusyonada. Ganito kong palihim na tinatawag ng mga office mate ko ang isa naming katrabaho. Masama man ang ginagawa nilang ito, hindi ko rin sila masisi dahil kakaiba nga naman ang inaasal ng office mate namin. Ako po si Jennifer, 36 years old, mula sa Binyan, Laguna. Nagtatrabaho po ako bilang accounting staff sa isang digital media company. Bea ang pangalan ng office naming tinatawag nilang ilusyonada. Siya po ay madaldal at makulit. 3 years ago, sinabihan niya kaming lahat sa office na ikakasal na raw siya next year sa kanyang jowa na taga Mindanao. Tuwang-tuwa naman kami para sa kanya pero lumipas ang 3 taon, walang kasalang naganap. A year after that, ipinagkalat niya sa office na may boyfriend daw siyang Korean at dadalaw daw siya sa Pilipinas at dito rin daw nila pagpaplanuhan ng kanilang pagpapakasal. Lumipas ang panahon, walang Korean na dumating. Nitong mga nakaraang buwan, ipinagdadadaldal naman niyang may nakilala siyang Dutch national at inilalakad na raw nito ang papers niya para makapunta sa the Netherlands. Hindi po namin alam kung maniniwala pa kami sa kanyang pinagsasasabi ngayon dahil sa mga nakaraang press release niyang hindi naman nagkatotoo. Dahil dito, palihim siyang tinatawag na ilusyonada ng mga katrabaho at madalas siyang tampulan ng chismis. Sa totoo lang po, wala sana akong balak na isang guni sa inyo, Dr. Love, dahil wala naman dapat akong pakialam sa buhay o sa trip ng iba. Yun nga lamang, naaawa na rin kasi ako kay Bea. Hindi ko alam kung nag-iilusyon nga ba talaga o siya ay may pinagdadaanan sa buhay at ito ang kanyang coping mechanism. Hindi ko rin po alam kung dapat ko ba siyang kausapin tungkol dito dahil hindi naman kami close at wala siyang ka-close sa office namin. Dito nga lamang General Assembly namin, marami ang naiinis sa kanya dahil ang ingay-ingay daw niya. Pabiro raw siya, pabibo daw siya at papansin. Sinabihan pa nga ako ng ibang office mates namin na patigilin siya sa kakaeksena dahil naiinis na raw sila sa kanya. Sa totoo lang po, naawa ako kay Bea dahil sa hindi magandang tingin sa kanya ng mga tao. Dapat ko na po ba siyang kausapin, Dr. Love? Natatakam lang din ako na baka ma-misinterpret niya ang makasakit ako sa kanya. May ilan na rin kasi siyang nakaaway sa office namin nang pinapayuhan o pinagsasabihan siya. Maraming salamat, Dr. Love. God bless you. Gumagalang, Jennifer. Ang ating oras, alas 9:48 ng gabi. Ang awiting inyong nadinig ay buhat kay Susan Fuentes. Ang title po niyan, Hinahanap Kita. Balikan natin ang liham kasaysayan na padala sa ating palatuntunan ni Jennifer ng Binyan, Laguna. Jennifer, maraming ganyang kaso at maraming ganyang mga pangyayari sa iba't ibang tanggapan sa ating bansa. Hindi lamang sa ating bansa, kahit sa ibang bansa meron din ganyan.
Kasi ang pinag-uusapan natin dito yung personality ng tao na kinaiinisan ng mga kasama mo. Hindi natin alam, baka sabi mo nga, baka yun ang kanyang coping mechanism, baka nalulungkot siya, baka naghahanap siya ng makakarelasyon, pinapangarap niya, it could very well be possible na baka ganun nga. But hindi marapat para maging dahilan yan para itakwil natin siya o pagtawanan natin siya dahilan dun sa kanyang ugali o mga pinagdadaanan. After all, nasusugatan ba kayo physically? Nasusugatan ba kayo? Nawawalan ba kayo ng kakainin sa tanghalian at hapunan kung sakaling magyabang siya? Na bumabalandra naman sa kanya sapagkat hindi nagkakaroon ng reality yung mga kinukwento niya. Di ba? Na may syota siya na taga the Netherlands at inaayos na yung kanyang papers. So what kung hindi siya makarating sa The Hague? So what kung hindi siya salubungin ng dating Pangulong pangalan niyan, Rodrigo Roa Duterte sa The Hague? Hindi pa naman tapos ang mundo at kasi hoda kung hindi siya makarating sa the Netherlands. How will it affect your life? Now, mas maganda yung tanong mo sa akin, Jennifer. Kung may plano kang kausapin siya, hinggil dito sa mga obserbasyon mo, may tamang paraan, may tamang panahon ng pagpapaliwanag at pagpapahayag sa kanya ng concern mo, ng iyong compassion. Tanong, kung ang kaibigan mo ay may putok, at konfirmado mo talagang may putok, at pinag-uusapan sa opisina na may putok, anong gagawin mo? Mananahimik ka lang ba? O kasama ka doon sa mga taong palihim na tumatawa dahil may putok yung kasama mo sa opisina? Paano kung ang isang kaibigan mo kasama mo sa opisina ay bad breath dahil may sirang ipin, na pinag-uusapan ng lahat ng tao? Anong gagawin mo? Kasi kung ako ang tatanungin mo, I would rather that I talk to this person. Kung may putok man siya, maraming paraan para sabihin sa kanya, I could be real frank. At sasabihin ko sa kanya, may pag-asa at pwedeng magamot. Maaaring kulang lang sa paligo, kulang sa spray, kulang dun sa underarm deodorant ba yun? Oo. Para hindi pawisan. Kasi ang amoy na yan nanggagaling sa pawis yan. Nagkakaroon ng bakterya ang ating kilikili. Baka hindi alam, baka pawisin yung tao. So, mas mabuti na malaman niya. Ngayon, kung magagalit siya sa iyo dahil sinabi mo sa kanya, the hell I care, bahala ka sa buhay mo. Ang mahalaga, sinabi ko sa iyo because I'm concerned. May mga bagay sa buhay natin na kinakailangan tayong tumayo, magmalasakit. Bagamat hindi madali, maaaring makasakit tayo ng damdamin, but at the end of the day, kung marirealize nung kaibigan mo na concerned ka lang sa kanya, maaaring makatulong pa. Maraming salamat sa iyo.